Tapos na nga tayo sa different photo showcases at maging sa Aqua Boracay event at matapos nga ang event na ito, it became a turning point for some of the delegates para ma-redeem nila ang mga sarili nila, who shall rise, mag-stand apart, and who shall be commended. So in this video, we will be talking about 6 queens who have shown great significance so far, at least for me, personally, after the Aqua Boracay event. First up, April Smith. Muli niyang na-redeemed ang sarili niya at na-reaffirmed ang kanyang dominance after the Aqua Boracay event. And during the photo showcases hanggang sa event na ito, she proved why she's leading the pack. Kala nga ng lahat tapos lang lahat sa kanya. Pangatlong best niya sa nationals na sa tingin nga ng lahat mukhang walang nangyayari. Pero pinaramdam niya ang kanyang presensya, pinaramdam niya na naandyan siya, and she is the one to beat. She shines not only as a performer but a symbol of grace and resilience na hindi nga talaga natin mamimeno sa mga comebackers. Nasa dugo talaga nila yan. Kung noong nag-umpisa tayo naiiwan siya at nakakalimutan sa mga listahan, ngayon, her aura, commanding presence, and consistency solidified her as one of a clear frontrunner in this year's edition. Next up, walang iba ang kabatchmate niya during the 2028 edition, Isabela Rojas Ismael. When we started, akala ng lahat natatabunan siya. Ang narrative sa kanya, bihira sa former first runner-up ang hindi napapansin at hindi napapag-usapan. Ang hindi nilalagay sa listahan at wala talagang ingay. Pero umariba nga siya habang tumatakbo ang mga photo showcases, consistent sa mga bawat outings nila, hanggang sa huling Aqua event, mukhang nagpe-perform talaga siya sa mga activities na matter. This edition is a rematch between April Smith and Bella Ismael, and katulad nga rin ni April, Bella's experience, elegance, and ability to adapt make her one of the formidable contenders of this year's edition. Next, Justin Felizarta. You're a truly newbie pageant fan if you don't know her from back in the day. Na halos nga lahat nagkakasundo at nirarally yan sa Supra or Grand back in the days. And during the photo showcase and the last Aqua event, she bounced back and proved that she has the resilience needed to go far in the competition. When we started, nakalimutan na rin siya. Nagulatan lahat nung lumabas siya sa eksena. Pero last event, pinaalala nga niya sa atin na nandyan pa rin siya. And while she was rightly commended, I felt there was also one delegate who deserves recognition. Someone whose presence and journey should not go unnoticed. At yan nga din ang kabatch ni Justin during the Miss World Philippines in 2022, Ashley Subihano. Na I felt na ginagawa naman niya talagang lahat. Na andyan siya, cleared na ang ganda ng proportion niya. Magandang kalibre, pumipwesto naman sa ilang mga listahan pero hindi nga makausad. She is stepping up her game, showing nga na kaya niyang tumapat sa confidence and presence sa mga heavy frontrunners. Though for me, even though she has sometimes gone unnoticed, I can definitely say that she's an underrated frontrunner in this competition. At kung may pinaka-consistent nga sa lahat ng mga consistents, I can probably say na si Roxy Bayans yan. Another pageant veteran na hindi nga natibag-tibag sa listahan ng mga top 5. Mula sa mga photo submissions hanggang sa Aqua Boracay event, may mga times na nagna-number 1 siya, gumigit na or dumudulo sa top 5. Pero at least hindi siya natibag-tibag dito. Lahat nga halos nagkakasundo na top 5 material siya. And her ability to evolve and showcase different sides of her makes her a dynamic candidate na araw-araw sinusurpresa nga tayo. And finally, Zesta Espinosa. When we started, okay, nandyan lang siya, pwede na. But habang tumatagal, I can see na she can pull off CJ Opiaza moment back in the 2023 edition. Na wala nga naglalagay sa listahan ng top 5, walang nagro-root. Only to find out na siyang babasag ng listahan ng top 5 during that 2023 season. During their last event, she showed remarkable improvement in confidence, proving she can command the stage with poise. Her growth demonstrates that she's not just consistent but evolving, making her a serious contender, and now pwede na natin siyang matag as an emerging frontrunner. So what are your thoughts mga pageant panis? Who's your bet? Comment below.